Ang magandang halimbawa, mga kapatid, LRT1 original po. Saan dumaan yan? Sa Rizal Avenue, di po ba? Kung nasaan yung main road, kasi nga wala ka na masyadong right-of-way issue. MRT3, ganyan din po yan. At kung maaari, doon ka na dumaan sa public domain, no? Yung wala nang babayaran pa right-of-way. Yun po ang prinsipyo dito eh. So ngayon, dahil po mga kapatid sa tinayuan po ng flyover, yung dadaanan po ng alignment ng LRT1 extension, so nahinto ito. Ito ang naging balakid. Ngayon, may question po dito sa timing nito eh. So, balikan lang po natin, if you recall, si Noynoy Aquino, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, yung dating Pangulo, nagsabi siya, yung soundbite nito, klarong-klaro, magpapasagasa kami sa tren kapag hindi natuloy ang LRT1 extension. Do you recall, Congressman? Yes, Opo. definitely. Yes. Oo, yan ang sinabi ni President Yes. Pinoy. Kasama dyan si Abaya, na dating DOTC Secretary. Right? Yes. Kasi panahon niya po, yung NEDA, lahat ng approval dito, inayos na. Kasi nga po, ito po Opo. ay maiksi lang ito, 11 kilometers lang po ito, di ba, Congressman? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Okay. Sige. So anyway, so ngayon po, nandidiyan na yung flyover. Ang tanong ni Congressman, bakit naman tinayo yan? Hindi ba alam ng DPWH na linya ito ng LRT1? Nauna ho yung plano at pag-fix na po at approve na po ng NEDA, lahat na ng kinakailangan study, funding, etc., approve na ng gobyerno. Alam nga namang hindi alam ng DPWH yung proyektong ito at tatayuan mo yung dadaanan niya ng Riles, di po ba? Opo. Ang pinakamasakit po dito, oo, nagtataka kami kasi yung original alignment, nandun na yon. Tapos naka-expropriate na tayo ang LRTA ng lupa para doon sa Las Piñas Station. So ngayon, nung nilagyan siya ng flyover, nasira na yung alignment, and then yung lupa na binili ng LRTA, mawawala ng saysay or gamit, Kongped. At yan, talagang sobrang laki na ng magiging gastos. People's money, Kongped. Kaya dapat talagang pagtuunan ng pansin ito. Kaya siguro si Ombudsman bilang dating gobernador ng Cavite, ang affected dito mga 800,000 riders. Opo. Mostly from the province of Cavite. Opo. Kaya ito, tingin ko, pinapaimbestigahan niya na ito. At dapat may pananagutan yung mga taong gumawa nito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.